to God. As we start, let us sing worship to the Lord. Let's offer this time, this very hour na makasama natin si Lord. Avoid any distraction. Huwag mong pansinin yung kalapit mo. Tanging ang pasinin mo ay ang presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Let's worship the Lord. And oh, I want to know you more. And deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Christ that said I want to know. I want to know you, and oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Christ that said I want to know you. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Hallelujah. We want to know you more, Lord Jesus. Truly, Lord God, you are great, Lord God, at there's nothing like you, Lord God. There's no one like you, Panginoon. Right now, we offer our lives to you. We offer our hearts to you, Panginoon. Father, fill our hearts with your presence, Lord God. Maranasan po namin yung presensya mo like never before. God, we're longing for your presence, Lord God. Lord, we were born for such a time as this dahil gusto mo po, Lord, na makilala ka namin at maglingkod kami sa iyo, Panginoon. It's not an accident, God, why we are here in this place, because you have a plan, Panginoon. You have a purpose for the lives of everyone na nandito. Father, dalangin po namin na make it personal, Lord. Mangusap ka po sa puso't isipan ng bawat isa, Panginoon, at magpo-focus lamang sa iyong presensya. Dalangin po namin, O God, na bring back, Lord God, the fire that we have, Lord God, for you. Father, bring back the heart, Lord, that we have for you. Father, we pray, Panginoon, that as we talk about your word, O God, makita ka namin, O God, maranasan namin ang presensya mo, Lord God. At dalangin po namin, Panginoon, let your name increase, Lord, and let my name decrease, O God. Father, makita namin ang kaluwalhatian mo, ang presensya mo, at ang kapangyarihan ng iyong salita. Salamat po, O God. Samahan po kami ng banal mong Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Praise God. Maaari na makaupo ang bawat isa. Okay, praise God. So, magpapakilala po muna ako. Yan. Siguro, this is my first time na makakapagturo, diba? Dito sa Tanyag. Praise God. So, ako po si Mika Benito. Isa po ako sa leaders ng ABCI family. At, yun, I want to thank God for this opportunity. Actually, this is an opportunity, diba, na makapagturo. At I want to thank also the lives of my leaders, yan, na nagtiwala sa akin. Okay, so ngayon po ang pag-uusapan natin is all about, yan, lalabas po yan sa ating screen. It's all about the Lord is in this place. Yan. Ano yung nakikita nyo dun sa image? Ano nakalagay dyan? Heart na may tao. Okay, so isipin mo, ikaw yan. Okay, ikaw yan. And God is talking to you right now. Anak, nasan ako sa buhay mo? Okay, nasan ako sa puso mo? Yan. So, meron po tayong question. Sabi dito, I long to see God right before my eyes. Is this even possible? Natanong mo na ba yun sa sarili mo? Or you keep asking yourself na, Lord, kailan ba kita makikita? Lord, kailan ba kita mararanasan? Lord, kailan ko ba mararanasan yung salita mo? Yung sinasabi nila na nakakapagpagaling ka. Lord, yung sinasabi nila na meron kang amazing na ginagawa. Diba? Have you ever asked God for those things? Okay? Yan. And
kung ikaw ay nagtatanong, di ba, na Lord, pwede ba kitang maranasan? The answer is yes. Amen? Kaya, bakit? Kasi God is present, nearby, and accessible every day and in every aspect of life. Kaya nga po ang topic natin is all about the Lord is in this place. Amen? So there's a quote, sabi po dun sa quote na yon, 90% of success every day in ano yun? Wait lang. There's a quote that says, 90% of success in life is just showing up. Okay, magpakita ka lang, matagumpay ka na. Ganun pala yung power ng showing up. Kaya kapag yung katabi mo, every Sunday mo siya nakikita, sabi mo sa katabi mo, magtatagumpay ka. Okay? Kasi bakit? 90% daw of success is just showing up. Diba? Magpakita ka lang. Okay? Kasi yung iba, diba, dahil sa natatakot sila, hindi na lang sila nagpapakita. Nagigilty, diba, natatakot, hindi na lang nagpapakita. But I tell you, 90% of success in life is just showing up. And 100% sure success if God plus you is present. Amen? Yan, kaya nga sabi mo ulit sa katabi mo, magiging successful ka. Okay, so let's start with this declaration. Yan, sabay-sabay po nating basahin. Nakikita mo pa hanggang sa likod? Okay, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Dinedeklara ko na mararanasan ko ang presensya ng Diyos. Hindi ako mangangamba, hindi ako mag-aalinlangan. Magtitiwala ako sa Diyos na hindi niya ako bibiguin at hindi ko rin siya bibiguin. Mangyayari sa buhay ko. Okay, next. Yan, mangyayari sa buhay ko sa plano niya. Nasa puso ko si Jesus, excited ako sa kanyang salita. Praise God. Are you excited to hear the word of God today? Amen. Praise God. And we're excited din, yan, na makasama si Lord ngayong oras na to. Okay? Yan, ngayong oras na to. Yan, gusto nating makasama si Lord ngayong oras na to. Okay, yan. So, baby, okay, ngayong araw na to, for this week, for this past few months, past few weeks, di ba, you're experiencing these things. Okay? Sino dito nakapanood na ng Inside Out 2 Knocks naman? Diba? Okay, yan. Para sa mga taong emotional, diba? O kaya naman may mga traumas. Yan. So maybe you already watched this Inside Out. And ngayon, maybe you're experiencing anxiety. Diba? Ang dami mong inaalala. Lord, paano na lang bukas? Lord, mangyayari ba yung plano mo sa akin? Lord, makakabayad ba kami sa tubig? Makakabayad ba kami sa kuryente? Diba? Lord, makakapasa ba ako? Lord, yung gusto mo bang mangyari, magagawa ko? Maybe you're anxious about those things. Ano pa? Maybe you're envy. Diba? Yung kaibigan mo or kaya naman yung mga iba mong ka-family, diba? May mga na-experience na success and you're asking God na, Lord, kailan ba mangyayari sa akin yun? Diba? So last time nga, pinag-usapan natin, ano yung tatlong yon? Yung about, kailangan natin i-overcome yung inis, inggit, at saka inip. Praise God. Sorry, hindi ko makita yung timer. Ayan. So, diba? Maybe you're experiencing envy. Okay? Ano pa? Fear. Sino dito ang mga natatakot? Taas ang kamay. Natatakot? Sino kinakatakutan nyo? Okay? So, maybe you're experiencing fear kasi bakit? Fear of the unknown. Ano bang mangyayari? Diba? Ano pang bukas ko? Or maybe you are joyful today. Tignan mo yung kalapit mo, nakangiti ba yan? Okay? Maybe you are joyful today. Okay, ano pa? Maybe you are angry. Okay, bago ka makapunta dito, meron kang kinagalitan, di ba? O kaya naman, maybe bago ka pumunta dito, inis na inis ka kasi ang traffic, di ba? O kaya naman merong umuna sa pila, di ba? Maybe you are angry, ano pa? And maybe you are sad, di ba? Sino dito mga malungkot, okay? Maybe you are sad, di ba? So those are emotions na nararamdaman natin. And sabi nga, di ba, our emotions must not declare our must not dictate our commitment. Kaya sabi mo sa katabi mo, buti na lang nandito ka.
Praise God. So, ibig sabihin, these emotions varies every day, di ba? Nagbabago yung emotions natin every day. At ang hindi magbabago ay ang katapatan ng Panginoon. Kaya nga, ano man yung na-experiences mo dito sa mga emotions na to, lay it down before the Lord today. Amen? Sabi mo kay Lord, Lord, magpo-focus ako ngayon sa'yo. Gusto kong pong matuto, gusto kong maranasan ang salita mo. I will focus, Lord, I let go of these emotions. Amen? Why? Because those emotions, merong sinasabi ang Word of God. Amen. May pangako si Lord. Hindi niya hayaan na maging anxious tayo. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Hindi hayaan ni Lord na maging anxious tayo for life. 'Di ba? Meron ka bang kaibigan na pagkasama mo siya, lagi na lang, ang daming iniisip, 'di ba? Nakatulala, o kaya namomroblema, 'di ba? And maybe this is the time na pwede mo sabihin sa kanya, don't be anxious. The Lord is with you. Diba? Let your request be made known to God. Ano sabi ni Lord about envy? Ano sabi sa Galatians chapter 5 verse 26? Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Bakit? Because God already given you. Okay, may binigay si Lord sa'yo. You are unique in His eyes. Amen? Kaya nga, kailangan mo lang i-discover kung ano yung mga binigay sa'yo ng Panginoon. Ano pa? Fear. Sabi po sa Isaiah chapter 41 verse 10, di ba? Ganyan ba itsura mo kapag natatakot? Okay? Kung ikaw ay natatakot, fear not, sabi ni Lord, for I am with you. Amen. Kapag pala natatakot ka, sabihin mo lang, Lord, you are with me. Lord, you are with me. Lord, you are with me. Minsan kailangan lang natin ulit-ulitin. Bakit? Kasi nakakalimutan natin. 'Di ba? So, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Praise God. Minsan kaya naman talaga tayo natatakot kasi tingin natin mahina tayo. Tama? Hindi natin kaya. Lord, paano mangyayari yun? Diba? So, we fear for those things. Ano ba? Maybe you are joyful. Yan. So, for all those emotions na i-mention natin, ito yung hindi dapat mawawala today. Kapag nakita mo yung kalapit mo na nakangiti, sabi mo sa kanya, huy, gising ka. Okay? Nakasimangot, sorry. Yan. So, sabi po sa Philippians chapter 4, verse 4 to 5, be joyful. Yeah, be full of joy in the Lord always. I will say again, be full of joy. Let everyone see that you are gentle and kind. Amen? Yung katabi mo ba, siya ba ay gentle? Okay, siya ba ay kind? The Lord is coming soon. Amen? Alam niyo po, lagi natin tatandaan. Kaya talaga may nag-share sa atin ng Word of God because the Lord is coming soon. And lastly, hindi pa pala. Yan, si anger. Yan. Si anger, sabi dito, sa Psalm chapter 37, verse 8, don't give in to worry or anger. It only leads to trouble. Yan. So, kaya nga ayaw ni Lord na tayo ay maging magagalitin, di ba? He wants us to be gentle. Okay? And ano pa, lastly, si sadness, okay? Yan, kung kalapit mo ay si sadness, kahit naka-blue yan, di ba? Yan, so, si sadness, di ba, sabi dito sa Psalm chapter 34, verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Praise God. So kapag pala tayo ay nalulungkot, pwede tayong lumapit sa Panginoon and He will give us joy. Amen. So right now, lay down those emotions. Lord, ayokong maramdaman yung emotions na yun except joy. Gusto ko pong maranasan yung presensya mo ngayong oras na to. And I tell you, God is a safe place. Amen. Kung yung mga emotions na yun, you're experiencing those emotions, pwede mong i-lay down yan kay Lord. Lord, alam mo ngayon, natatakot talaga ako. Lord, ngayon talagang kinakabahan ako. Diba? We can lay down those emotions. Kaya nga po sabi sa Psalm chapter 91, verse 1. Diba? Mahaba po tong verse na to. Tatapusin natin. Hindi, joke lang. Yan. So, simula sa verse 1, sabay-sabay po nating basahin. If anyone lives in Almighty God's safe place, the Most High God protects that person. Verse 2, I will say to the Lord, you are the strong place where I will be safe. You are my God, and I trust you. Verse 3, God will keep you safe so that no trap will catch you. He will not let any illness kill you. And verse 4, He will keep you safe like a bird keeps its baby safe under its wings. Because He keeps His promises, He will keep you safe like a shield.
Praise God. So, sino pong author nitong psalm na to? The author of this psalm is si David. Okay? Who among you kilala si David, diba? He's a man after God's own heart. And sinulat niya to. Why? Because this was a great lesson for David. Amen? And maybe this is also a great lesson for us today na gusto ni Lord na matutunan natin. Through all of his life, intense victories and disappointments. Kasi alam ni David na kung siya ay malungkot, kung siya ay nagtatagumpay, kung siya ay disappointed, kung siya ay talo, di ba? He knew that God's presence was with him. Alam niya na yung presensya ng Panginoon ay sasamahan siya. Amen? Yan. Kaya nga when his great sin with Bathsheba and Uriah was exposed, David's plea was that God would not cast him away from his presence. Di ba? Lahat, sino dito hindi nakakagawa ng kasalanan? Okay? So lahat tayo maybe once and more times in our lives na tayo ay nakagawa ng kasalanan. Pero ano sabi dito? Pinag-pray ni David, okay, na Lord, wag mo pong hayaan na mapalayo ako sa'yo. Lord, wag mo pong hayaan na mapalayo ako sa presensya mo. Amen? Pwede bang maging prayer natin yun na Lord, Lord, ayoko pong mapalayo sa'yo. Diba? May kanta nga kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Diba si Lord yung kaligtasan natin na kailanman hindi tayo dapat lumayo sa Kanya. Another example is Joshua, when he was about to succeed si Moses, diba? Nung siya ay papalit na leader. Okay, tingnan mo nga yung kalapit mo, magiging leader yan. Okay? Magiging leader, magandang halimbawa at niligtas ng Panginoon. Okay, so sabi dito, indeed God reassured Joshua that as he succeeded Moses, I will be with you. Yun yung pangako ng Panginoon kay Joshua. Diba? Bakit? Kasi maybe si Joshua natatakot siya. Sa kanya nga sinabi, diba? Be strong and courageous. Amen? Sabi ni Lord kay Joshua, I will be with you. I will not fail you nor forsake you. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 5. Amen? So the writer to the Hebrews picks up on this and at the sunset of the Jewish age, just before the destruction of the temple by the Romans, there would need to be a new way of thinking. Kailangan magkaroon ng bagong kaisipan. Kasi lagi natin, sino nakarinig dito na quote, sabi doon, the battle is in the mind. Diba? Means yung kalapit mo, siguro naisip niya kanina, pupunta ba ako o hindi? Diba? Tutuloy ba ako o hindi? Mag-church ba ako or hindi? Because why? Because the battle is in the mind and we need to overcome those battles. Yan. Kaya nga the Jewish world would indeed be turned upside down, but God provided a great assurance to faithful believers. Nagbigay si Lord ng faithful assurance, di ba? Tanungin mo nga yung kalapit mo, gusto mo ba ng assurance? Nagsisimula yan sa Panginoon. Amen? Alam niyo po ang Panginoon, tapat yan simula umpisa. Amen? Yan. Tapat si Lord simula umpisa hanggang wakas. The temple that God chooses to dwell in was never intended to be a stone. Actually, yan, si Lord, di ba, hindi siya naninirahan sa stone. Hindi siya naninirahan sa building, sa structure. But rather, saan? Ay, wala. Sorry. Yan, but rather the Lord, okay, is living within the soft, sige, kaya natin to, within the soft hearts of men and women. Okay? Yan, saan naninirahan si Lord? The temple of God is within the soft hearts of men and women. Ibig sabihin pala, you are the temple of God. We are the temple of God. Kaya nga sabihin mo sa sarili mo, the Lord is in this place. Amen? Actually, kaya talaga tayo nakakagawa ng pagkakamali, ng kasalanan, kasi malayo tayo kay Lord. Diba? Sin separates us from God. And kapag nabalik ka na sa iyong ulirat, ano yung ulirat? Sa sense, diba? Kapag ikaw ay nabalik na sa tamang pag-iisip, okay? Kapag nabalik ka na dun sa Lord, oo nga, no, you are here, diba? You are in this place. You're in my heart. Nandito ka pala sa puso ko, Lord. Amen? Kaya nga, ano sabi? You should know that your body is a temple for the Holy Spirit that you received from God. He has given us the Holy Spirit. Okay, kung noon, di ba, na-experience nila na samahan talaga sila ni Lord, di ba, na-experience 2,000 years ago, si Jesus, nagkatawang tao siya, but He is God, di ba? Nagkatawang tao siya, na-experience ng
nung time na yun na makasama si Lord. And now, ang na-experience natin ay kasama natin ang banal na Espiritu. Amen? Kaya nga ngayon, mag-focus ka, Lord, gusto kong maranasan yung presence mo. The Lord is in this place. Amen? Kaya nga ang church, natawag siyang church. Why? Because the church is not complete without you. Amen? Hindi kompleto. Kaya nga kapag every Sunday, tandaan mo na yan, hala, hindi pala kompleto yung church pag wala ako. Excited akong pumunta. Di ba? Why? Because the church is not complete without you. Amen? Sabi mo nga dyan sa kalapit mo, the church is not complete without you. Amen? Kaya nga, you are important. Amen? You are important in the sight of God. You are the church of God. Amen? So there are questions na minsan tinatanong natin sa sarili natin. How this happens in our modern lives? Paano ko ba mararanasan yung presensya ni Lord? How does God dwell with us? Diba? Lord, sabi nila, pwede ko daw maranasan yung presensya mo, pero ako hindi ko nararanasan eh. 'Di ba? May mga times ba sa prayer time mo na inaantok ka, 'di ba? Hindi yung amen mo kinabukasan na, 'di ba? Ano pa na experience mo ba na hindi mo talaga maramdaman yung presensya ng Panginoon? And I tell you, keep on asking God, 'di ba? Keep on knocking at the door of Jesus. So how can we see Him in all aspects of our lives? How might we know His presence? Okay, so paano natin malalaman? Let's first admit that we have a weak awareness of how God move in our lives. Diba? Minsan iniisip natin kasi na, Lord, nasan ka ba? Yun pala, nasa tabi mo lang. Diba? Yun pala, kine-carry ka lang ni Lord. So God is with you all this time. Kaya nga sabi mo sa sarili mo, the Lord is with me. The Lord is in this place. Praise God. If we knew all the countless ministrations God does for us, di ba? Na-experience na natin yung answered prayer. Sino dito naka-experience na answered prayer? Di ba? Sa totoo lang, lahat tayo ang dami. Countless of answered prayers that we have, pero minsan nagda-doubt pa rin tayo. Tama? Di ba, Lord, gagawin mo ba ulit talaga yun? Lord, talaga bang gusto mo maging successful ako? Okay? So God has, if we knew all the countless ministrations God does for us, we would be greatly assured of His loving presence. So as we go back sa ating buhay, di ba? Ngayon, imaginein natin na tayo ay nandun sa time na, lugmok pa tayo, di ba? Kung paano ka tinulungan ng Panginoon. Actually, si Lord, ang dami niyang tulong na binibigay sa atin. Amen? And He is sending someone or mga tao na tutulong para sa atin. We see evidence of His presence. Amen? Alam niyo yung simpleng, maisip mo lang na mag-worship, that's the presence of God. Yung maisip mo lang na, Lord, gusto ko palang mag-pray ngayon, that's the presence of God. Amen? Lord, gusto ko palang mag-share ng Word of God ngayon, that's the presence of God. So as we look back on life, we see evidence of His presence. We discern how we were brought to our present circumstances, di ba? And what we learn from our experiences, lahat tayo may iba't ibang set of experiences, tama? Yung kalapit mo, different siya sa situation na meron ka. Amen? Yung nasa likod mo, maybe mas matindi yung pinagdadaanan or yung nasa harap mo, di ba? But we have different set of experiences and that's how our faith was increased. Amen? Doon para tayo napapatatag na kapag may pinagdadaanan tayo, tinitignan lang ng Panginoon kung talagang totoo yung pananampalataya natin. Okay? And it is a profitable review and it gives us a level of assurance. Diba? Na Lord, sa kabila pala na may problema ako nararanasan, sa kabila pala na ako ay nasasaktan, diba? Sa kabila pala na ako ay nahihirapan, ikaw pala ay kasama ko. And that's assurance. Amen. So God wants to assure you today that the Lord is with you. It is similar to Jacob declaring about Bethel. Okay? Nung si Jacob ay nasa Bethel, he was praying, sabi niya, surely the Lord is in this place and I knew it not. Okay? Surely the Lord is in this place and I knew it not. Tignan mo ngayon kalapit mo kung pupungay-pungay na yung mata niyan. Okay? Sabi mo sa kanya, the Lord is in this place. Amen? Okay? So the Lord is in this place. Kapag sinabi natin, the Lord is in this place, He is our dwelling place. Ibig sabihin, safe tayo dun sa lugar na yon. And it's an active present benefit. Ibig sabihin, pwede tayong makipag-usap kay Lord. Amen? Pwede nating sabihin everything kay Lord. It is a place where one can take refuge during the storm. Okay, storm of life, ano ba yung mga pinagdadaanan mo ngayon? Diba? Ano ba yung mga problema mo ngayon? Not only reflecting on it afterward.
It's our refuge. The Lord is our refuge and strength. Amen. The Lord Jesus spoke of how He and His Father would dwell with believers. So, we have one God in three person. Amen. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. And the Lord Jesus is talking to His Father na gusto niya na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. It helps us to understand better the relationship they desire with us. In human relationships, in human relationships, we long for affection. Tama? We long for love, di ba? Acceptance, na minsan kailangan lang naman natin, minsan naisip mo ba na gusto ko lang naman na may someone na maniniwala sa akin? Di ba? Na may magmamahal sa akin. Okay, and those are relationships na nabubuo natin. We operate best when we are assured that our family, close friends, love and care for us. Diba? We operate best, tama, kapag ramdam mo na mahal ka ng pamilya mo, kapag ramdam mo na mahal ka ng kaibigan mo, napupush. Diba? Nagkakaroon ng assurance na magagawa mo yung mga hindi mo kayang gawin. Yan. So, the Lord Jesus spoke of how He and His Father dwell with believers. Okay? Yan. So, God understands this need. Naiintindihan ni Lord na kailangan natin ng pagmamahal. Amen? Kaya nga, He is love eh. God is love. Okay? God does not have love lang. Diba? He is love. Amen? Kaya nga, to confirm to us, He provides evidence of how the Father and Son dwell with us. Sinigurado ni Lord na mararamdaman natin, sinigurado ni Lord na mararanasan natin yung presensya niya. Sabi nga po sa Genesis chapter 28, ayan, so, okay. Yan. So, to confirm to us, He provides evidence of how the Father and Son dwell with us. Sabi po sa 1 John chapter 3, verse 24, the one who keeps God's commands, anong sabi doon? The one who keeps God's commands lives in Him and He in them. So, ibig sabihin, kapag pala tayo ay marunong sumunod sa Panginoon, if we are asking God, Lord, gusto ko pong sumunod sa iyo, paano ko po gagawin? And He is with us. Amen. And this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gave us. Amen. So the Holy Spirit is with us. The Holy Spirit is with us today. Yan. So 1 John chapter 1 verse 4 NLT version. And God has given us His Spirit as proof that we live in Him and He in us. That's our assurance. That's our proof. The Holy Spirit is with us. Amen. The Holy Spirit is with us. And John chapter 24 verse 23 says, Jesus replied, all who love me will do what I say. Anong sabi doon? Kapag pala ikaw ay sumusunod, anong sabi? And all who love me will do what I say, what Jesus says. My Father will love them and we will come and make our home with each of them. Kapag pala ikaw ay marunong sumunod sa Panginoon, nagpapakita yon na mahal mo ang Panginoon. Amen? Yan, sabihin mo sa kalapit mo, susunod tayo sa plano ni Lord. Yan. So, Jesus is not waiting at distance for the judgment. Diba? Hindi, kung ikaw sa tingin mo malayo ka sa Panginoon ngayon, kung sa tingin mo malayo ka kay Jesus ngayon, He is not looking at you with judgment. Hindi ka kinokondemn ng Panginoon. Amen? He is waiting for you. Hinihintay ka lang ng Panginoon na lumapit sa Kanya with a sincere and faithful heart. Yan. Keeping a record, hindi si Lord nagkikip ng record of our good and evil deeds. Okay? Si Lord naghihintay siya para itama ka, para ayusin ka. Amen. So if we keep the commandments, if we love Jesus, and if we love our brothers and sisters, Jesus will progressively manifest Himself to us. Makikita ni Lord na, itong anak kong to, gusto niya magmahal. Diba? Yung tamang pagmamahal. Diba? Yung makajos na pagmamahal. Nakikita ni Lord na gusto mo talaga siyang makilala. Amen. Alam niyo po, kapag nakita ni Lord na gusto talaga natin siya makilala, siya mismo magpapakita sa atin. Amen. Siya mismo, He will meet us where we are. Amen. Siya mismo yung lalapit sa atin. Ayan. So if you want to know whether we are dwelling with God, and we need to assess how committed we are to these behaviors. Minsan may mga pangyayari na magpapalayo sa'yo kay Lord, di ba? Yung talagang itatest talaga yung faith mo kay Lord na, Lord, magpapatuloy ba ako o hindi? Diba? And you need to be committed na, Lord, kahit anong mangyari, susunod ako sa'yo. Diba? May kanta nga tayo, susunod ako, Panginoon, susunod ako sa'yo, Panginoon.
di ba? Medyo nawala pa sa tono. Okay, yan. So, sabi doon, susunod ako sa'yo, Panginoon. Kaya nga sabihin natin kay Lord ngayon, susunod ako sa'yo, Panginoon. Okay, so have the determination to change for the better. Minsan, gusto mo naman talaga magbago, pero may pumipigil sa'yo. Maybe that's yourself. Diba? Minsan hindi ka naman talaga pinipigilan ng iba eh. Yung sarili mo lang talaga. Diba? So you need to have that determination to change. It is your commitment to live ungodly behaviors. Kapag makikita mo na, Lord, totoo no, you are here in my heart. Lord, you are here in this place. I am your temple. Hindi ako gagawa ng bali. Amen? Kasi masasense natin na, Lord, tama ba itong gagawin ko o hindi? Okay? So, it is your commitment to leave ungodly behaviors behind and to pursue God's righteousness. Let us remember that we are the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. Lagi natin yung i-declare na, Lord, I am your righteousness in Christ Jesus. Ginawa tayong banal ng Panginoon hindi dahil sa mabuti tayo, kundi dahil sa kagandahang loob ng Panginoong Jesus. Amen? Yan. So this attitude doesn't mean you won't fail. Diba? Minsan gusto mo magbago, desidido ka magbago, ayun na, paangat na ng paangat. Diba? Paganda na ng paganda, paayos na ng paayos yung response mo, tapos biglang may hahatak sa'yo. You need to be committed with your decision. Hindi, tutuloy pa rin ako. Amen? Ganun yung lagi nga sinasabi ng ating apostle, diba? Wala naman talaga siyang talent, pero ano yung talent niya? Lakas ng loob, di ba? Na kahit anong pagdaanan, babanggain. Okay? Hindi naman literal na babanggain, di ba? Kundi ma-overcome natin. Amen? So the Lord is bringing people into your life to help you improve. Amen? May binibigay si Lord na tao sa'yo para mag-improve ka. This insertion might include those who are there to reinforce your positive behavior. Maybe ikaw ay mabait ngayon, di ba? At kailangan lang talagang i-reinforce yun or kailangan lang ayusin. As well as those who rebuke you. Di ba? Lagi nga tayong tinuturuan na hindi dahil sa pinapagalitan tayo, hindi tayo mahal. Pinapagalitan tayo or pinagsasabihan tayo kasi gustong itama yung pagkakamali natin. And that symbolizes love. Amen? So the only permanent thing in this world is change. Okay? Hindi naman na, ikaw ba susuotin mo pa yung damit na sinuot mo ngayon, di ba, na pinagpawisan na kinabukasan, umaga-umaga. Di ba? So, totoo lang hindi. So, there's no permanent thing in this world, only change. Magbabago tayo. Kaya nga, huwag kang mawala ng pag-asa, magbabago ka pa. Amen? So, people can see you are changing. Minsan nakikita naman talaga ng tao yung pagbabago mo eh. We tend to be poor judges of our own behaviors, di ba? Minsan tayo lang yung nagda-doubt na, nagbabago ba talaga ako? Kaya ko ba talaga magbago? Kaya ko ba talaga? Di ba? So, when others see our transformation in lives, it indicates that the Lord's hand is operating. Maybe yung pagbabago mo ngayon, that's your prayer way back 3 years. Diba? 3 years ago, that's your prayer. At ngayon lang natupad. Okay? Yung pinagpe-pray mo na, Lord, gusto ko talagang gumanda yung boses ko. Hindi, joke lang. Okay? Yung pinagpe-pray mo na, Lord, gusto ko talagang maging maaga pag Sunday. Diba? Maybe that's your prayer 10 years ago. Hindi, joke lang. Okay? Maybe that's your prayer back then. And ngayon lang tinutupad ng Panginoon. So that indicates the Lord's presence. We are products, sabi nga ni Rick Warren, we are products of our past, but we don't have to be prisoners of it. Amen? Maybe, di ba, hindi maganda yung past mo. Okay? May mga traumas kang na-experience. O kaya naman, napahiya ka, di ba? O kaya naman, naagrabyado ka, di ba, lalim ng word. Okay? Or maybe, ang dami mong pangit na naranasan sa buhay, but we don't have to be prisoners of it. Hindi pwede kang makulong doon. Okay? Kasi bakit? May magandang plano si Lord sa buhay mo. Amen? So we no longer burst out in anger. Okay? Minsan pala kaya ka nagagalit because that's the response of your trauma. Okay? Na-experience mo before. We show love and compassion to people with every different perspectives. Nagkakaroon ka ng kagalakan sa buhay. Amen? Kapag nasa iyo yung presensya ng Panginoon, nagkakaroon ka ng kagalakan sa buhay. You are not operating out of compulsion or sense of obligation. Hindi dahil sa kailangan mo lang gawin. Hindi, kaya ka nandito, hindi dahil sa, hindi dahil sa may nag-invite lang sa'yo. Okay? Kaya ka nandito kasi gusto ni Lord na magpakilala sa'yo. Amen? Gusto ni Lord na maranasan mo siya
So despite of the challenges you face, alam mo na ang may plano ang Diyos at malinaw na may gusto siyang ipagawa sa'yo. May mga pagkakataon na mahirap gumawa ng desisyon, di ba? May mga na-encounter ka na ba sa buhay mo na nahirapan kang gumawa ng decision? Okay? Yung mga transitions ng buhay, nahihirapan kang gumawa ng decision. Pero pagkasama mo ang Panginoon, bibigyan ka niya ng direksyon at tamang desisyon. Amen? So despite of the challenges you face, di ba, alam mo na si Lord kasama mo, kaya nga gusto ng Panginoon, kapag ikaw ay nahihirapan, have a humble and teachable heart. Yan. And a soft heart. Minsan kasi, di ba, kahit na anong payo sa'yo, ayaw mo makinig. Tama? Kahit na alam mo na hindi papunta sa kabutihan, yung pupuntahan mo, ayaw mo makinig, i-insist pa rin yung gusto. And gusto ng Panginoon na to have a humble and teachable heart. Amen? So you are open to loving rebukes and constructive comments from loving brothers and sisters. Diba? Maging open tayo for those things na kailangan pa nating ayusin. Recognizing that you need their help. Sa totoo lang, hindi naman talaga natin kaya ng tayo lang eh. Tama? Na sarili lang natin. We need God and we need other people. Kaya nga po ang sabi, the church is a family and the goal is maturity. Praise God. So, ibig sabihin, gusto ng Panginoon na mag-mature tayo bawat isa. Sa totoo lang, kapag nagtulong-tulong naman tayo, sino nakakalala ng anniversary natin? Sino nalungkot ng anniversary? Sino naging masaya ng anniversary? Diba? Kasi bakit? Kailangan lang pala natin magtulong-tulong. Amen? So our church is a family. This church, ituring mo tong pamilya mo na kailanman hindi mo naiiwan. Amen? Ano man yung pagdaanan mo, ano man yung emotion na maramdaman mo, di ba? Ano man yung pagdaanan mo, okay, this church is your family and the goal is maturity. Sa totoo lang, kaya ka nandito because you have a purpose. You have a role in this church. Amen? You have a role in this family. Kaya nga maturity, sabi dito, maturity is produced through relationships and community. Napoproduce pala yung maturity, nagmamature ka pala kapag ka nasa community ka, kapag nasa relationship ka. Amen? Ibig sabihin, natututo ka eh, tinuturuan ka ng Panginoon, di ba? Nangungusap sa'yo si Lord, and that's where maturity is produced. Praise God. So ano yung tatlong bagay na pag-uusapan natin? Ba't na ba? Yan. So, 3 assurance of God's presence. Okay? 3 assurance ng presensya ng Panginoon. Ano yung mga assurance ni Lord? Number 1, God wants us to know that He is present. Amen? Sabi mo nga ulit sa kalapit mo, buti na lang nandito ka. Okay? Because God wants you to know that He is present. He's not absent. Okay? Hindi din siya pala absent. Okay? Yan. Kaya nga kung yung kalapit mo, di ba? Okay? Kung kalapit mo, lulubog lulitaw, parang palitaw, di ba? Sabihin mo, the Lord is always present. Okay? The Lord is always present. Kaya next Sunday, bantayan mo yung kalapit mo, sabihin mo sa Kanya, nandito ka ulit ha. Why? Because the Lord is present here. Okay? So when God promises to be with us, His presence includes, ano yung presensya ng Panginoon na nabibigay sa atin? His plan. Amen? Sino dito yung napapatanong na, wala nga akong plano sa buhay. Ikaw ba may plano ka? Diba? Lord, ano bang plano? Ano bang dapat kong plano? Okay? And God wants you to know that He has a plan for you. God has had a plan for this world since He created it. You are a part of that plan. Amen? Kaya nga sabi sa Jeremiah 29:11, very, very, very familiar verse sa atin. Diba? Pero gusto ulit ni Lord na i-remind sa atin. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a future. Kaya nga sabi kanina, di ba, ano yung dineklara natin? Magiging matagumpay ka. Kasi yun yung talagang plano ni Lord sa atin eh. God wants us to have a successful life. God wants us to prosper. God wants us to have a hope and a future. Amen. Number 2 is protection. Kapag kasama mo si Lord, may protection. Amen. Sino din nakaka-experience na yun lagi nga sinasabi ni Apostle before, di ba, na muntik-muntik. Di ba? Muntik na mahagip ng jeep, o kaya muntik na, pero hindi natutuloy. Bakit? Because the Lord is with you. God is protecting you. Di ba? Those moments na parang tingin mo, delikado na yung buhay mo, di ba? Lord, thank you because you are with me. Yun yung mga time na mapapapray ka talaga, di ba? Okay, dun yung mga time na maaalala mo talaga si Lord. Bakit? Kasi God's presence brings protection.
Amen? Yung protection ng Panginoon ay nasa iyo because He is always with us. He is always watching over us. Nakikita tayo ng Panginoon and we have a constant mighty protector. Amen? Yan. So, hindi lang pala cellphone or gadget yung may protector, no? Si Lord, protector din natin. Amen? Yan. So, ano pa? Sabi sa Genesis chapter 28 verse 15, I am with you and will watch over you wherever you go. Kahit saan ka man magpunta, kasama mo ang Panginoon. And I will bring you back to this land. I will not leave you until, sabay-sabay nating basahin, 1, 2, 3, go. I have done what I have promised you. Kaya huwag kang aalis ng church. Kasi kapag umalis ka ng church, hindi mo mararanasan yung pangako ni Lord. Amen? Kaya nga, bakit? Kasi alam nyo, ang Panginoon, He's dwelling in church. And who's the church? Ano yung pinag-usapan natin kanina? Who's the church? Us, you. Diba? Yung katabi mo, tayong lahat. We are the church. Kaya nga huwag kang hihiwalay. Ayan. So ano pa? His provision. Kapag kasama natin yung presensya ng Panginoon, He's also giving us His provisions. Amen? Yung provisions na yun yung mga pangangailangan natin na imimit ni Lord. Kaya nga sabi sa Philippians chapter 4 verse 19, and my God will meet all your needs according to His riches, to the riches of His glory in Christ Jesus. Amen. So, ibig sabihin pala, kapag kasama natin ang Panginoon, He will meet all our needs. Sa totoo lang, di ba? Minsan, ang dami nating complaint. Tama? Ang dami nating reklamo. Pero nakakalimutan natin na the Lord has already provided what we need. Tama? Meron na nandiyan na, hindi lang natin ma-appreciate. Okay, number 4, His peace. Sa totoo lang, kapag talaga na-experience mo yung presence ni Lord, may kapayapaan, tama? Mawawala yung mga anxiety mo, mawawala yung mga alalahanin mo, di ba? Ano yung kinanta natin last week? Sino nakakaalala? Kapayapaan, nagmumula sa'yo. Di ba? Nagmumula kay Lord yung kapayapaan. The Lord's presence brings peace. Diba? Nagbumula kay Lord yung kapayapaan. God's peace enables us to meet the challenges of this world without fear or anxiety. Okay? Maybe ngayon meron nang lumilipad-lipad dyan na alalahanin sa isip mo, diba? Paano ko wala pa palang klase, no? Paano ko bukas babangon, diba? Paano ko, paano ko papasok ng trabaho, diba? Maybe there are lots of things na pumapasok na sa isip mo at gusto ka ulit ni Lord i-focus ngayon, okay? Yeah, so the Lord is bringing us peace. Amen. So His peace is always available to us. Kaya nga sabi sa Isaiah chapter 54 verse 10, though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken. Amen. Nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. Kaya nga, don't be hard on yourself, di ba? Kapag ikaw ay nakagawa ng pagkakamali, ang kailangan mo lang gawin ay lumapit sa paanan ng Panginoon. Ihingi mo yung mga pagkakamali, yung mga kasalanan na nagawa mo at humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon because He's always with you. And number 5 is His power. Kapag kasama natin si Lord, we will also experience His power. Amen? Ayan, sabi nga sa Ephesians chapter 3 verse 10, His intent was that now, through the church, saan daw? Sa pamamagitan ng the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. So kapag pala tayo ay nagkasama-sama, kapag tayo ay here, di ba, tayo nagkakasama as Church of God, the manifold wisdom of God is there. Yung minsan, di ba, iniisip mo, ang tagal-tagal mo ng problema, pero dahil umattend ka ng church na solusyonan. Di ba? Madami tayo naririnig na testimony dito, di ba? Lalo na yung suki-suki ng testimony dyan, di ba? Ang dami niya na-experience. Pero yung mga na-experiences niya, di ba? Yung pinagpipray niya, tinutugon ni Lord. Okay? Meron din ba kayong gustong alisin ni Lord sa buhay niyo? Okay? Yan. So, we need to pray to God. And that's, doon na natin nararanasan yung presensya ng Panginoon kapag tayo ay nagkakasama-sama, kapag meron tayong quiet time with the Lord. And Ephesians chapter 3 verse 11, according to His eternal purpose that He accomplished in Christ, in Christ Jesus our Lord. Amen. Alam niyo si Lord, He is faithful from beginning to the end.
Faithful yan, tapat si Lord simula umpisa hanggang wakas. At ano man yung sinimulan niya, tatapusin niya. Amen? Kaya kung nasimulan mo ng umattend, tuloy-tuloy na yan. Amen? Sabi mo nga sa kalapit mo, naniniwala ako sa'yo. Magtutuloy-tuloy ka na umattend, di ba? Why? Because the church is not complete without you. And gusto ni Lord na tapusin yung magandang plano niya sa'yo. Okay? Sino dito yung gusto magpagawa ng bahay in the future? Yung magandang bahay, di ba? Papayag ka ba? Papayag ka ba na kung yung architecture hanggang pinto lang yung tinapos? Papayag ka? Di ba hindi? So, ibig sabihin, it's very important na nagpapatuloy ka hanggang matapos. Okay, hanggang matapos. At kailan matatapos yung plano ni Lord sa atin hanggang sa muling pagbabalik niya. Amen? Ano pa? Yan. So, Ephesians chapter 3, verse 12, in Him and through faith in Him, we may approach God. Pwede na yung lumapit sa Panginoon with freedom and confidence. Amen? Sino dito yung naglalak ng confidence? Okay, na kaya ko ba talaga yun? Okay, minsan there are times na we lack confidence, di ba? We don't trust ourselves. Okay? Minsan naniniwala ka naman kay Lord, pero minsan hindi ka naniniwala sa sarili mo. Diba? And ano sabi kanina, we are the church of God. That means we have the confidence that comes from God. Amen? And Ephesians chapter 3, verse 17, sabi dito, so that Christ may dwell in your hearts through faith, and I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp, ano yun, how wide and long and high and deep is the love of Christ. Amen? Yan, ganyan. That's how wide, how deep, how high is the love of God. Amen? Ganun pala tayo kamahal ng Panginoon. And He doesn't want us na mapahamak. That's how wide. Minsan, we need to go to the deeper place. Amen? Yung deeper place, that's your quiet time with God. Sinasabi mo, Lord, gusto kitang makasama. Lord, ayoko mapalayo sa'yo. Amen? Ano pa? We need to go wider. Okay? Kapag tayo ay nag-go deeper, our faith will be stretched. Diba? May stretch yung faith natin. That's the time na tayo ay magwa-widen. Okay? Ano pa? And that's the time na kapag na-wide na, okay? Kapag na-stretch yung faith natin, that's the time na makakasama natin si Lord in the higher places. Amen? So, kailangan pala natin unahin yung relasyon natin sa Panginoon. Yan. Kaya nga po sabi sa Ephesians chapter 3, verse 19, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Verse 20. Yan. Pwede natin panghawakan tong verse na to. And this is a powerful verse. Anong sabi dito? Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Amen? That's how the power of God works immeasurably. Hindi natin lubos maisip. Diba? Lord, grabe, ganun pala yung kaya mong gawin sa buhay ko. Diba? Kung ngayon, hindi ka man magandang sitwasyon, after 5 years kaya, kamusta? Diba? After 5 years kaya, after 10 years kaya, kamusta na yung ginagawa ni Lord sa'yo? Amen? Kasi ganun pala tayo kamahal ng Panginoon. He is able to do immeasurably more than we ask or imagine. Amen? Ito yung time na, Lord, hindi man ako ganun kalakas. Diba? Lord, though I am weak, you are strong. Amen? Yun yung nagsisimbolize ng faith natin kay Lord, na kahit na may mga kahinaan tayo, pinapalakas tayo ni Lord. Amen? So, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen. Tapos na po tayo. Hindi, joke lang. Okay. So, next. Yan. So, kapag pala tayo, kasama natin si Lord, if the presence of God is with us, you plus God equals majority. Amen? Minsan, kapag Lord, hindi ko talaga kaya to, pero kapag kasama kita, we are the majority. Amen? Lord, kakayanin ko pala to. Yan. So, number 6 is His prize. Yan, medyo binibilisan ko na kasi. Okay. So, number 6 is His prize. Most importantly, we have the greatest treasure with us at all times. Jesus in our hearts. Our relationship with Jesus is the most valuable prize we will ever receive. Amen? The most precious thing, ang pinakamahalagang relasyon na magkakaroon ka ay ang relasyon mo sa Panginoon.
Amen? Kasi kahit kailan hindi ka iiwan ni Lord. Yan. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7, but we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Amen? Yan. And we are hard pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair. Kahit na confused ka, may mga times ba na ikaw ay confused? Parang wala atang confused dito. Okay, nakafocus lahat, yes. Okay, so may mga times na confused tayo, di ba? Lord, ano ba yung next kong dapat gawin? But we are never in despair. Yan, persecuted but not abandoned. May kanta din ito, di ba? Persecuted, not abandoned. Struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Oh, okay, di ba? The joy of the Lord will be our strength. Amen? The joy of the Lord. Sabi mo nga sa sarili mo, the joy of the Lord will be my strength. Praise God. Yan. So even we are persecuted, may nakakaranas ba dito na pinagbabawalan umattend? Kung wala, mapalad ka. Di ba? Bakit? It's an opportunity. Opportunity to know God. Opportunity to be blessed by God. Opportunity to be changed. Okay? Ano pa? 2 Corinthians chapter 4 verse 10, we always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Ibig sabihin, di ba, present si Lord sa buhay natin. Yeah, number 2, we are continually seeking His guidance. Kapag naramdaman mo na yung presensya ng Panginoon, ikaw mismo hindi ka nalalayo. Amen? Kapag naramdaman mo yung assurance na, Lord, nandito ka pala, kasama pala kita, I will continually seek you. I will continually ask for your guidance kasi alam ko na hindi mo ako ipapahamak. Amen? So, ano yung mga... Ayan, so, there are illustrations na ipapakita ko. Alin ka dito? Okay. Ito, illustration is self-directed life. Self-directed life, ibig sabihin, ikaw lang yung nasusunod. Yung sarili mo lang yung nasusunod and si Lord nasa outside siya. Okay? Wala si Lord sa puso mo, you're not asking God in prayer, di ba? Or you're a Christ-directed life. Di ba? Si Lord yung nakaupo sa trono ng buhay mo. Amen? Alin ka dyan sa dalawang yan? Pwede hindi mo nasagutin ngayon and pwede mo siyang i-analyze, di ba, na Lord, talaga bang ikaw na yung naghahari sa buhay ko or ako? Okay? Yan. So, God is interested in every single area of our lives and therefore, He has a preference. Di ba? Merong suggestion si Lord, meron siyang command na binigay para sa atin. So, through prayer, we can ask God. Amen? Kaya nga gusto ni Lord na maging prayerful tayo. Di ba? Sino dito yung mga nagpa-family altar? Okay? Yan, mapalad tayo kasi meron tayong opportunity to pray. Amen? We can ask God through prayer. We should talk out loud if we need to. Diba? Pwede kang, sumigaw kay Lord. Diba? Pwede kang umiyak kay Lord. And that's the time na si Lord sasamahan ka. Whether they come through people He brings into our life, diba? We must listen to His answers. Kapag tayo ay nananalangin, kailangan nakafocus din tayo dun sa sa sagot ng Panginoon. Amen? And He is answering us sa pamamagitan ng sa mga taong pinapadala niya sa buhay natin, sa circumstances ng buhay natin. And from our own quiet moment. Okay? So kapag pala tayo ay merong quiet moment with God, yan, nangungusap si Lord sa atin. Amen? So if we're looking to experience more of God's presence in our lives, we have to turn to the manual for living. Ano yung manual for living na yon? The Bible. Kapag tayo gusto natin talaga yung presensya ng Panginoon, we need to go back. Go back to the Word of God. Go back to prayer. Amen? We need to go back to the Bible because the Bible says that God loves you and He has a plan for you. Amen? Minsan hindi talaga maliwanag pa yung plano, di ba? Pero as you go deeper, sabi nga kanina, di ba, we need to go deeper so our faith will be stretched. Yan. So kaya kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, pinapalakas niya yung pananampalataya natin. Amen. So the Bible includes the last word of God to us on earth. And as He inspired the writers, lahat ng mga nagsulat ng Bible, in-inspire ng Panginoon. Ibig sabihin, si Lord yung nagbibigay ng inspiration.
Okay, so they penned the entire physical message that God wanted to live with us. Kaya nga kapag nagbabasa ka ng Bible, it is alive. It is active. Diba? Sino dito nagba-Bible reading? Taas ng kamay. Praise God. You are blessed kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Panginoon because the blessings of the Lord, the wisdom of the Lord is in His Word. Amen? The Word of God ay nagbibigay ng direction. Amen? Yan. So, that's pretty amazing and critical aspect of pursuing God's presence. Ito, yung pagbabasa ng Bible. Amen? Kapag pala tayo ay nagbabasa ng Bible, pinapakita ni Lord yung sarili niya sa atin. And God has literally spoken to all of us through the words of the Bible. So reading it ignites us to think about Him. Diba? Sa totoo lang, kung ano yung binabasa mo, yun yung na-imagine mo. Tama? So kapag nababasa mo pala yung salita ng Panginoon, papunta na dun sa promised land, diba? O kaya naman, yung pangako ng Panginoon, diba? Nandun ka na sa moment na yun. Na-imagine mo kung gaano ka pinagpapala ni Lord. Amen? Yan. Kaya nga, it's very important na basahin natin yung Word of God. We walk in obedience to God as way of life. And if we live with a sure knowledge of God's presence in our lives all the time, why would we want to disobey? Tama? Minsan, kung talagang gusto mo talaga na sumunod sa Panginoon, kung ang presensya ng Panginoon talaga ay nasa iyo, hindi mo pipilian na sumuway. Amen? Because why? You will come back to the thinking na the Lord is with me. The Lord is with me. The Lord loves me. Amen? Yan. And meron po tayong papanoodin. Okay? Yan. Panoodin natin. Ano nga dyan? Space. Praise God, diba? Sino na-inspire dun sa pinanood natin? Diba minsan, nandiyan na yung presensya ng Panginoon eh. Diba? But you keep chasing the wrong one. Okay? May hinahabol kang iba. Okay? Maybe yung isa, it symbolizes money, diba? Pwedeng yung pera yung hinahabol mo. Pero maybe hindi naman pera, diba? Iba yung hinahabol mo. And sabi ni Lord, diba? He is there. May dala-dala siya ng blessings para sa'yo, pero minsan hindi mo napapansin. Bakit? Sabi nga dun kanina, di ba? Konti na lang, Lord, konti na lang. Ito na, makukuha ko na. Di ba? Sabi niya dun sa pinanood natin. Okay? At nung nakuha niya na, masaya ba siya? Siyempre, masaya siya. Pera yun eh, di ba? Pero later on, anong nangyari? Pop! Nawala lahat. Okay? At anong ginawa niya? Lumapit siya kay Lord. Lord, di ko na alam yung gagawin ko. Is praying. And ano nangyari? Binigay ni Lord. Kasi minsan pala, kapag tayo ay nasa time na hindi natin hinahanap yung presensya ng Panginoon, iba yung hinahanap natin. Okay? So, if you chase Jesus as hard as you chase the
the things you think you want, you'll wind up with more than you'll ever need. Amen? Kapag pala, kung gaano ka kapersigido, kung gaano ka ka-persistent na habulin yung hinahabol mo, sana ganun ka din ka-persistent na kilalanin si Lord. Amen? Ganun ka din ka-persistent na, Lord, gusto kitang makasama. Amen? Yan. So, number 3 is, yan. So, if you chase Jesus as hard as you chase the things you think you want, you'll wind up with more than you'll ever need. Amen. Kung ganun ka lang talaga kapursigido, di ba, na kilalanin si Lord, meron siyang mas magandang plano para sa'yo. Amen. Sabi mo nga sa kalapit mo, may magandang plano si Lord para sa'yo. Amen? Yan. So, number 3 is living for God's glory. Yan. So, dito po tayo magtatapos. Living for God's glory. Yan. Sabi nga dito, God shows me. I will choose what is good. I will choose God. I want to be connected to a caring community. Nararamdaman mo ba yung care dito sa church? Amen. Praise God. Diba? Why? Because we're praying for each other. Amen? Diba? Pinagpipray natin yung isa't isa and kailangan piliin natin si Lord. Diba? God chose us. Sa totoo lang, kahit hindi mo pinipili si Lord, pinili ka na ni Lord. Amen? The supreme purpose of life for any man or women, yan, for anyone who has ever been born into this world, ang pinakang purpose po talaga ng buhay natin is to glorify the Lord. Amen? To glorify God. Yan. So, paano natin mag-glorify si Lord? Number 1, confess your sins. Amen? Kasi, sa totoo lang, kaya naman talaga hindi natin nag-glorify si Lord kasi may kasalanan pa. Okay? Ano yun? Sabi nga sa John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen? Kayang-kaya tayong linisin ng Panginoon. Ano man yung nagawa mong kasalanan, He is faithful to forgive you. Amen. Lumapit ka lang sa Panginoon. Lord, ito po yung nagawa kong kasalanan. Father, I pray na patawarin mo po ako and I want to change. Kapag nakita ni Lord na gusto mo talagang magbago, tutulungan ka niya. Amen. Tutulungan ka niya. May mga times na parang sa tingin mo walang nangyayari, pero in the spiritual realm, merong binabago si Lord. Amen. Sino dito excited pumunta kanina? Oh, excited talaga. Okay? Yan, bakit? Kasi si Lord, di ba, kahit na may mga times na ikaw ay tinatamad, di ba, ipupush ka ni Lord na hindi, anak, may maganda akong plano sa'yo. Amen. May maganda kang maririnig ngayon. Amen. Yan, kaya if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us. Hindi lang tayo patatawarin ni Lord, lilinisin niya pa tayo. Amen? Ano pa? Give praise to God. Yan. That's how powerful praise and worship is. Okay? Ganun ka-powerful yung praise and worship na kahit hindi ganun kaganda yung boses mo, di ba? Matatakot yung mga demonyo. Okay? Yan. Kaya nga kapag tayo ay nagpe-praise and worship kay Lord, okay, doon niya binababa yung presensya niya. Amen? Yan. Kaya nga po sabi sa Psalm chapter 50 verse 23, the one who offers thanksgiving as his sacrifice, ano sabi dito? Glorifies me. Amen. To the one who orders his way rightly, I will show the salvation of God. Amen. So, ganun pala ka-powerful yung praise and worship. Kapag tayo ay nag-praise kay Lord, it glorifies the Lord. Amen. So, sabi nga ni Rick Warren, the more you pray, the less you'll panic. The more you worship, the less you will worry. The less you worry, you'll feel more patient and less pressured. Amen. Are you experiencing pressures in life? Diba? If you're experiencing pressure in life, ibig sabihin, kulang pa yung prayer time mo. Okay? Sinasabi ni Lord, anak, manalangin ka muna. I have an answer. Okay? Ano pa? Worship. Kamusta yung worship time mo kay Lord? And kapag tayo ay nag-pray, nag-worship, we will become patient and we will become less pressured. Amen. And lastly, lead others to Christ. Amen. Sino yung nandito na may nag-invite lang sa kanya? Taas ang kamay. Yan. Tawa kay Liana, nagtaas talaga siya. Okay. Yan. So, kapag ikaw ay in-invite, ibig sabihin, ikaw ay nililid niya palapit kay Lord.
Amen? Gusto ng taong yun na makilala mo si Lord. Bakit? Kasi nga sabi kanina, di ba, He has a plan and a future for you. Amen? So, kapag naranasan natin ang Panginoon, we will also able to lead others to Christ. Amen? Yung simpleng, pray tayo, di ba? Ano pa, sama ka sa church, di ba? Ano pa, nagsishare ka ng Word of God. That's how you lead others to Christ. God also gets glory when people are redeemed. Kapag natubos ng Panginoon ang mga tao. Amen? He is glorified. He is glorified when Satan's prison is broken. Amen? Open, and men and women are turned loose from the power of the evil one. Kapag napapalaya mula sa kasalanan. Amen? So, the more people who get converted, the more thanksgiving is going on. Alam niyo ba, isang tao lang na magsisi, thousands of angels nagre-rejoice sa heaven. Amen? Kaya nga, maging excited tayo na makilala si Lord. Yan. At mag-lead ng ibang tao papunta kay Jesus. Amen? Yan. So, people are saved from their sins is in order to give God glory. So, the more people who are converted, the more thanksgiving is going on, and the more there are in the choir singing hallelujah. Amen? Di ba? Maraming tao ang magbibigay ng glory sa Panginoon. Ayan, sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 15, all this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Amen. Pwede bang sabihin natin sa Panginoon, glory to God! Yan. So, paano natin may enjoy ang presensya ng Panginoon? Sabi po sa Psalm chapter 51, verse 12, restore to me the joy of your salvation. If sa tingin mo, di ba, kung sa tingin mo, wala na yung presensya ng Panginoon, paunti na yung presensya ng Panginoon, hindi mo na maranasan yung presensya ng Panginoon, ask God, Lord, restore to me the joy of my salvation. Amen? If you are saying na, Lord, ang hirap ng buhay ko, Lord, wala akong kagalakan ngayon, malungkot ako ngayon, Lord, may I suggest an answer, start glorifying God. Amen? Kasi kapag glorify mo si Lord, He will bring you the joy. Yung joy that comes from His salvation. Amen? So joy does not necessarily always make sorrow, discouragement, pain, and failure go away. Minsan hindi naman ibig sabihin ng joy, mawawala na yung mga discouragement or sorrow ng buhay mo eh. Amen? But Christians can experience supernatural joy in the midst of those things. Kahit na ikaw ay nakakaranas ng problema, mayroon ka pa ring kagalakan. Amen? Tingnan mo nga yung kalapit mo kung masaya pa ba yan. Diba? Okay, so in fact, sin is ultimately the only thing that can steal our joy. Kapag pala hindi ka masaya, maybe there is sin hiding. Okay, at kailangan maalis yan. Paano maalis yun? Go in the presence of the Lord. Amen? The Lord is in this place. Amen? The Lord is in this place. Sabi mo sa sarili mo lagi, the Lord is in this place. The Lord is in this place, di ba? The Lord is in this place. So when our joy begins to fade, it is a sure sign of sin and unbelief. Kaya what can we do in times like that? Get down on our knees, di ba? Let's pray, confess our sins in our lives, and pray like David. Lord, restore to me the joy of my salvation. Amen? Yan. So perhaps the greatest promise in the Bible is in 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. Anong sabi doon? We shall always be with the Lord. Amen? That's the greatest promise. Kapag kasama mo lagi si Lord, nandun na, full package na. Sino yung nakakalala dito nung tinuro ni Apostle about full package, full package of blessings? Tama ba kung hindi ako nagkakamali? Diba yung full package of blessings, kapag kasama mo si Lord, full package na yun. Nandun lahat. Amen? So that's the assurance of the Lord's presence. In conclusion, yan. Ano-ano yung tatlong bagay na assurance na sa presensya ng Panginoon. God wants us to know that He is present. We are continually seeking His guidance, and we live for the glory of the Lord. Amen? Yan. So, as we close, let us all stand up.
Yan, tayong lahat. I hope na may natutunan ng bawat isa. And always remember that the Lord is in this place. Amen? Sabihin mo sa sarili mo lagi, the Lord is in this place. Sige nga, hawakan mo yung puso mo at sabihin mo, the Lord is in this place. 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 Praise God. Yan, let's worship the Lord. Kaligayahan na kamit sa piling mo. Minsan pa, kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa'yo. At kaligayahan nakamit sa piling mo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. At wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa. Wala nang nanaisip pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. At wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin. Wala nang nanaisin pa. Nag-iisang Panginoon.
sa piling mo, aming Ama. At wala nang papantay sa'yo, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisa, nag-iisa. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Worship you, Jesus. Hallelujah. Let's sing that again. Wala nang wala nang Hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Papantay sa'yo, nag-iisa, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo, wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisa. Kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Hallelujah. You are great, Lord God. Indeed, Lord, in your presence there is peace. Father, sa presensya mo, Panginoon, mararanasan namin yung walang hanggang pagmamahal mo, Panginoon. Yung walang hanggang kapayapaan at kagalakan, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, that as we talk about your presence, Lord, magmamanifest po ito sa buhay namin, Panginoon. Sa bawat araw po ng aming buhay, Lord God. Lord, we will seek you continually, Panginoon, constantly, Lord, sa buhay po namin. Dalangin po namin na anuman po yung mga nagawa po namin kasalanan, Lord. Father, linisin mo po kami. Panginoon, patawarin mo po yung mga nagawa namin kasalanan, Lord God. At linisin mo po kami ng kabanal-banalan mong dugo, Panginoon. Upang, Lord, mararanasan po namin ang presensya mo. Excited po kami, Lord God, na makilala ka. Excited po kami, Lord, na magbasa ng salita mo dahil mararanasan po namin ang iyong presensya. Lord, sa mga oras, Panginoon, na nakakalimot po kami, O God. Lord, na isik ka, Lord God. Nakakalimot po kami, Panginoon, na kilalanin ka, Lord. Lord, dalangin po namin na mangusap ka po, Lord God, deep in our hearts, Lord God. And we pray, Lord, that those assurance of your presence, Lord God,
maranasan po namin, O God. Dalangin din po namin na ang pangako mo, Lord, ang mangyayari sa buhay po namin, O God. Father, mararanasan po namin yung katapatan mo, Lord God, at yung bawat isang nandito, iba't ibang man po, Lord God, yung experiences na pinagdaanan po namin. Iba't iba man po, Lord, yung takbo ng buhay namin, pero dalangin po namin na bigyan mo po kami ng isang malinaw na direction, Lord God, na palapit sa'yo. Salamat po, O God, ikaw po ang kumilos, O God, sa buhay ng bawat isa. Palakasin mo rin po, Lord, yung mga nanghihina, O God. At Lord, dalangin po namin na ito po yung time, Lord God, na mangungusap ka po sa puso't isipan ng bawat isa. At malalaman po, Lord God, yung plano, yung purpose po, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Lord God. At Lord, the reason why we're here in church, Panginoon, dahil mahal ka po namin at gusto po namin sumunod sa'yo. Gusto po namin na maglingkod sa'yo, O God. May mga times man po, Lord, na napapagod po kami. May mga times man po, Lord, that we are confused, Lord God, Lord, pero hindi mo po hahayaan na mapalayo po kami sa iyo, Panginoon. Pinapalakas mo po ang bawat isa, Lord God. Lord, hallelujah, bibigyan mo po ng katalinuhan ng bawat isa at ang bawat isa, Panginoon, ay lalapit sa iyo at magpapakumbaba. Salamat po, O God. We give you the highest praise and glory in Jesus Christ. In Jesus Christ's name, everybody say, Amen. Praise